mga kapatid! Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Kumusta po? Andito na naman po tayo, nagbabalik mga kapatid. At meron nga pong inilabas na bagong survey. Ang Okta Research mga kapatid. Ang 4th Quarter 2024 Trust and Performance Ratings of Top Government Official sa namumuno sa ating bansa mga kapatid. Ito po ay ang 5 na namumuno po sa ating bansa na palaging kinukuhanan at tinitignan ng mga tao, no? Ito po ay si Pangulong Bongbong Marcos, sinundan ni Vice President Sara Duterte, ni Chis Escudero, ni Martin Romualdez at ni Alexander Gesmundo mga kapatid. Batay po sa inilabas na research ng Okta Research ay si Vice President Sara Duterte po, batay po sa kanilang ginawang survey, ay si Vice President Sara daw po ang may pinakamababa na trust and approval ratings na nakuha ngayong 4th quarter ng 2024 mga kapatid. Tignan po natin mga kapatid kung ano po ang pinagbatayan nila at kung ano po ang naging resulta ng ginagong survey na ito mga kapatid. Ikaw ba ay naniniwala sa Okta? Ako po, sa akin, hindi na po dahil ilang beses na po tayong ilang beses na pong nag-failed ito. Ilang beses na pong sumablay ito pagdating sa pag-uulat ng mga researchers mga kapatid. Ang tanging tinitignan lang po natin dyan, SWS, Publicus Asia, Pahayag, yan po ang ating mga tinitignan. Pero itong Okta, wala tayo dito mga kapatid, wala tayong aasahan. Basahin po natin kung paano nila kinuha at kinandak ang survey na ito mga kapatid. Tignan po natin kung sino ang bumaba at kung sino po ang tumaas sa survey mga kapatid. Magsimula po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanya pong trust rating 65%, ang kanya pong performance rating ay 64%. Si Vice President Sara naman po ay may trust rating na 49% at may performance rating na 48%. So nakita kaagad natin ang trust rating ni BBM 65, ang trust rating ni BP Sara is 49. So nakita na kaagad natin doon. Ang 64% ang performance rating ni BBM at 48% ang performance rating ni Vice President Sara Duterte. Nakita kaagad natin kung sino ang may pinakamababa mga kapatid. Ang tanong, ang survey ba na ito ay kapanipaniwala? Pinaniniwalaan? Naaayon sa panahon? O binogus na naman ito? Sasabihin na naman ng mga kalaban, syempre hindi ka pabor kasi sa Duterte kayo Hindi po. Ito po talagang Okta ay hindi po talaga patas magbigay ng survey ito. Kilala na po natin itong Okta Research pagdating po sa pagbibigay ng grado at ratings. Ito po ay palaging kumakatig. Ito po ay palaging tumitindig sa mga gusto nilang politiko, mga kapatid. At pagpatuloy po natin, dito po tayo kay Vice President Sara Duterte. Ulitin natin 49% trust rating ni Vice President, 48% performance rating ni Vice President Sara Duterte. So, ang trust, 49, ang performance is 48. Dito po tayo kay Chis Escudero. Grabe Ang kay Escudero naman, 63% ang trust rating, 65% ang performance rating. Dito naman po tayo kay Martin Romualdez, meron daw pong 58% na trust at 59% na performance rating. So, okay na po tayo sa 4. Lalakihan po natin mga kapatid. Ayan po source by Okta. PBBM trust 65, performance 64, trust rating ni BP Sara 49, performance rating is 48. Nakita nyo Tayo po ba ay naniniwala dito?
Hindi po. Hindi po tayo naniniwala dahil alam po natin sa iba po na lumalabas ay hindi naman po ganito ang nagiging resulta ng trust rating at performance rating ni Vice President Sara Duterte. Ganun pa man, nirespeto po natin yan. Dahil alam naman natin, kapag nakita to ng iba't ibang social media, lalong-lalo na ng mga media outfit, ABS-CBN, Rappler, GMA, maglulundagan yan. Babalita kaagad nila na si Vice President Sara Duterte ang nakakuha ng may pinakamababang trust rating. Ganun po ang babalita nila. Pero, subukan mong pag si Vice President Sara ang nakakuha ng may pinakamataas. Ang gagawin po nila, iibahin na naman nila ang konteksto. Ganun po. No? So, hayaan na po natin yan mga kapatid. Basta alam po natin, palagi po natin sinasabi dito sa channel na to, pumili po tayo ng mga may mapagkakatiwalaan na mga survey firm mga kapatid, like SWS Survey, Publicos, yung mga pahayag, yan mga okay po yan mga kapatid. Pero itong Okta na to, no, na kailan lang nabuhay sa daigdig ay puro lang pambababoy at panggagago ang ginagawang survey. Kung paano po nila nakukuha ang survey na yan, hindi po natin alam kung ano po ang kanilang pinagbabatayan sa survey na yan mga kapatid. At basahin po natin ha, ito po, may nakalagay po. Again ha, kinuha lang natin to para mas maintindihan ng lahat. At para maunawaan ng marami, no? Basahin po natin, Kabataan ng Bagong Pilipinas. Kung kanino po itong Facebook page na ito, shout out po sa inyo. PBBM nakakuha ng mataas na rating ayon sa Okta Research Survey. Ayon sa resulta ng 4th quarter tugon ng masa TNM survey na isinagawa ng Okta Research, nakakuha si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng 65% na trust rating mula sa Pilipino. Bagamat mataas pa rin ang antas ng kumpiyansa ng publiko sa Pangulo, ito ay bahagyang bumaba ng 4% kumpara sa inatalang 69% trust ratings ang 3rd quarter ng parehong taon. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang tingin ng karamihan sa kanyang pamumuno na makikita rin sa kanyang performance rating na pumalo sa 64%. So alam na po natin ang konteksto mga kapatid ha. Bagong Pilipinas ang nakalagay, Kabataan ng Bagong Pilipinas, alam na natin kung kanino. So tuloy po natin, samantala ang pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte ay nakapagtala ng 49% trust rating na mas mababa po ng 10% mula nung naunang 59 noong 3rd quarter. Ang kanyang performance rating ay bumaba rin sa 48 mula sa 52 sa parehong panahon. Ang pagbaba ng ratings ng dalawang opisyal ay maaaring sumasalamin sa ilang mga hamon o isyong kinaharap ng kanilang administrasyon sa nakaraang buwan. Samantala, ang nasabing survey ay isinagawa mula November 10 hanggang November 16, 2024 sa 1,200 responded na may edad 18 pataas. Ang mga resulta ng survey ay nagbibigay ng mahalagang pananaw hinggil sa pananaw ng maraming Pilipino patungkol sa pamumuno ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nagsisilbing batayan para sa munod sa hakbang ng kanilang administrasyon. Ganito po, yan po ang nasabi ng Okta, ayan po ang kanilang pinagbatayan. At nakita po natin kung kailan kinandak ang survey. Ano pa man po ang mangyari, patuloy pa rin po tayong magsisilbi, patuloy pa rin tayong susuporta. Ano't ano man ang mangyari, susuportahan po natin ang Duterte, ang pamilyang Duterte, na patunay na nagmamahal at tumitindig sa maraming Pilipino. Pabor po tayo sa mga Duterte, tayo po ay susunod at ibabalita po natin kung bumaba po ang kanilang trust ratings or hindi. Hindi po, sinasabi nga dati ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi daw po yun ang kanyang batayan, pero ito po ay palaging pinagbabatayan ng mga opisyal ng gobyerno kung sila po ay karapat-dapat pang manungkulan sa posisyon sa gobyerno mga kapatid. Ano pa man po ang resulta, tanggap po natin yan ng maluwag sa ating puso dahil alam naman po natin ang Okta ay bogus din po pagdating sa pagbibigay po
ng performance ng mga politiko, mga kapatid. Kayo po, naniniwala po ba kayo sa inilabas ng Okta? Kung ang masasabi mo po ay yes, mag-comment ka dyan. Kung hindi ka naman pabor, mag-comment ka din dyan mga kapatid. At babasahin po natin ang inyong mga komento sa ating comment section mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.